Gusto mo bang kumita ng 101,000 or higit pa sa loob lang ng isang taon? Oo, pwede nga. 6 months lang eh. Gusto mo malaman? Okay, bago yan, comment ka naman sa baba kung taga saan ka. Malay mo ikaw na yung susunod natin na mabigyan ng libreng electric hand mixer. So, ayan yung una natin nilagay. Jelly powder. Clear white lang. Oo. Next, ayan. Iodized salt. Simutin natin kasi bawat latak binabayaran ng lola mo. Oo. Naglagay din tayo dito ng harina. Condensed milk. Kailangan talaga condensed milk eh. Oo. Sa recipe ko ha. Oo. Pero iba kasi ang ginagamit, asukal lang talaga eh. Naglagay din tayo dito ng evaporated milk. Next, vanilla essence. Sa vanilla, optional lang yan. Kung wala ka, huwag na ipilit, okay lang yan. Oo. Pang-aroma lang naman yan. Eh, wala naman tayong ginamit na itlog dito, kaya carry lang kahit wala. Okay, sindihan natin yung kalan, tapos isalang natin yung saucepan kung saan tayo naghalo ng mixture, tapos diretso lang sa paghalo. Lutuin mo yan sa mahinang apoy lang, huwag madaliin. Oo, diretso lang sa paghalo. Pag sa tingin mo, kumulo na or lumapot na siya ng bongga, pwede na yan. Mabilis mamuuto, pero huwag kang mag-alala, hindi mo naman kailangan magmadali. So, pwede mo nang isalin sa lalagyan yan, kung ano mang lalagyan ang meron ka dyan. Tapos, imutin mo rin syempre yung saucepan na pinaglutuan mo kasi nga bawat tatak niya, binabayaran natin. Oo. Okay? Habang pinapalamig, itabi mo na muna yan. O, kasi mamaya natin gagamitin, kailangan pagka-cool down na siya. Much better pagka nag-cool down, lagay mo sa rep. So, sa pangalawang mixture natin, sa pang-toppings natin, ayan, sa isang saucepan, lagay tayo ng skim milk, tapos all-purpose flour. Dami asukal, no? Ayan, may dahilan kung bakit madami. Simutin pa natin. Kasi kailangan natin ng unsweetened cocoa powder. Pagka unsweetened cocoa powder ang kailangan mo, kailangan 1:2 yung ratio sa asukal. Gets mo? Ganon. So, naglagay ako dito ng, ayan, konti lang naman. Instant coffee. Pag gumagawa kasi ako ng sarili kong mixture ng sa chocolate, oo, ganyan. So, sa chocolate mixture, pang-toppings, ganito, ganyan, pang dip, ganun, sausawan. Sauce, chocolate sauce, ganun. Bala kayo kung anong tawag nyo dyan. Naglalagay ako madalas ng, ayan, konting kape. Oo. Mas may sipa yung pagka-chocolate na lasa niya. Pagka wala kasi, di ko bet. Pag kukuha lang ang lasa. Oo. So, ayan, diba? Tubig nilagyan ko, nakita nyo ah. Pagkasalang, lutuin lang, haluin hanggang sa lumapot. Sa pagluto niyan, pwedeng malakas ang apoy, pwede rin namang mahina. Nakadepende sa'yo kung gaano kalapot ang gusto mo sa texture na to. Walang problema dyan, walang kaso. Sa recipe ko nga pala sa pagluto, walang oras-oras. Oo, nakadepende lang sa'yo. Sa naramdaman mo, kung may pakiramdam ka ba. Oo, charot lang. Okay, basta ganun. Eh, tansya-tansya lang tayo eh. Oo, sa bahay mo lang din naman gagawin. Kung ititinta mo, ikaw na bahala. Okay, tapos salin mo na sa lalagyan pagkatapos mong lutuin. Tapos, syempre, ayan, simutin mo, syempre, kasi bawat latak nga niyan, binabayaran natin. Tabi mo lang, hintayin mong, mag-cool down. Pagka nag-cool down, mas okay kung ilalagay mo rin sa rep or sa chiller. So, punta tayo dito kay Paris Met Stand Mixer. Lagay tayo ng, ayun, isang lata nung creme densada. Kailangan malamig. Dito, sa level niya, hindi mo na kailangan unti-untiin ha. Para sa akin ha, di ko alam. Para sa akin, diretso muna agad, mainipin kasi ako eh. Huwag kang mag-alala, hindi naman siya nag-overheat. Goods na goods yan. Kaya, walang masusunog na bahay. Oo. Tapos, sa pag-turn off, ganun lang din, balik mo lang yung level hanggang sa level 0. Pagka sa tingin mo, dumoble na yung size nung ayan, creme densada, lagay mo na yung custard mixture na ginawa natin kanina, yung pinalamig natin. Tapos, diretso lang ulit sa paghalo. Ganun lang ulit. Oo, nakadepende sa'yo kung gagayahin mo, kung paano kung maghalo. Oo, kung Paris Meat Stand Mixer din lang gagamitin mo. Uy, grabe, napakaganda nito, lalo sa personal. Promise, mapapabilib ka talaga dito. Oo, sobrang bongga niyan. Kahit thick dough, effortless dito. Oo, bongga talaga dito. Okay, tapos, after nyan, maganda tayo ng lalagyan, square container. Sa container, depende sa'yo kung anong gusto mong gamitin. Sa akin kasi ito yung trip kong gamitin. Oo. Mas maganda eh. Mas presentable. Oo. Yun nga naman natakip. Kaya rin na yan. Okay, first layer natin. Ayan yung Boston cream mixture. Lagay natin first layer. Tansya-tansya lang din. Pero syempre, pag ititinda mo,
Kailangan mo sukatin o kaya timbangin. Oo. Second layer, ayan, graham cracker. Kung meron kang gustong gamitin na pang-alternative dito sa graham cracker, pwede kang gumamit ng iba pa. Oo. Okay, third layer, Boston cream, mixture again. Ganun lang. Oo. Ulit-ulit lang. Ganyan talaga pag layer-layer. Oo. Malalasap mo yung layer-layer niyan kapag finished product na yan. Di mo na malayan, ikaw na nakaubos ng paninda mo. Charot. Ay, ang sarap talaga nito. Uy. Okay, nakalimutan ko na ako, nakailang layer tayo, dumagdal lang tayo ng konti. Basta ayan na yan, nasa Boston cream mixture na agad tayo. O diba, bongga? Oo. Kung na-curious ka pala kung paano kikitain yung 101,000 sa loob lang ng isang taon, ano pang ginagawa mo? Pwede mo na i-forward tong video, silipin mo na agad nang malaman ang hinahanap. Basta marunong ka mag-costing compute lang. Additional, subtraction, times, division, divided. Yun lang naman yung computation. Oo. Napakadali lang. Basta marunong ka mag-costing, mauunawaan mo yung costing natin sa dulo kung bakit kikita ka ng 101,000 in just 1 year. Ng 12 pieces lang mabibenta mo kada araw. Diba, bongga? Oo. Ewan ko na lang kung di ka pa makabenta ng 12 pieces sa isang araw, Baka sabihin na naman dyan. Paano bibenta yung 12 pieces sa isang araw? Anak ng teting, matulog ka na lang. Kung tatanungin mo, 12 pieces na lang, di pa mabenta. Diba? Okay, pagka gano'n na sa isip mo, wag ka na magtinda. Kainin mo na lang. Oo, lutuin mo to, tapos kainin mo na lang ganun. Okay? Oo. Yun ang sagot doon. Okay, yung toppings natin, ang dami na natin dinaldal, di pa rin tayo tapos. Okay, sa mga naghahanap nga pala, ayan, curious kung gaano nga ba kaganda, si Perry Smith Stand Mixer. Ay, ilalagay ko na lang yung link sa baba kung saan mabibili. Oo. Nandun na yun, mga madam. Bongga na yan. Napakaganda kaya, mixer na yan, grabe. 5.5 liters na yan, malaki. Oo, yung stainless steel niya. Ang laki talaga sa personal. Oo, tapos meron na siyang anti-slip base. Keeps it in place. Bongga talaga. Ang lakas ng pagka-suction niya sa tiles namin nung ginamit ko to. Okay, puro tayo daldal. Ang haba ng video ko. Grabe recipe to. Todo-todo na. Okay, ito yung standard recipe natin. Eggless to, no bake din. Para sa mga walang oven, para sa mga bawal sa itlog. Ito na. It's your time to shine. Oo. Pwede mong itinda, pwede mong ikatain, pwede mong lantakan. Basta kung anong trip mo. Oo. O, tingnan nyo. Wala para tayo sa costing. Basta after nito, nandiyan na yung costing. Tapos, mahaba yun. Para sa iba, komplikado yung costing. Pero kung uunawain mo maigi, malalaman mo kung bakit ka pwedeng kumita ng 101,000 in just 1 year. 1 year naman kasi, hindi 1 month, hindi rin 1 day. Okay, ganun ang costing, ha. Pag nagninegosyo ka, hindi pa binibenta yung mga item mo, alam mo na kung magkano yung dapat kitain mo sa ganun. Hindi ka pwedeng basta tinda lang. Hindi ka pwedeng basta benta lang. Kailangan alam mo na agad yung kikitain mo sa ganung item. Okay? Pagka pinaubos mo yan, dun mo malalaman. Okay. Wag basta tinda, ha? Costing muna. O, wag mong gayahin yung presyo ng kapitbahay mo. Magkaiba kayo ng puhunan. Okay? Sige na, goodbye. Good luck. Love you.